Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, the Creator of heaven and earth, for He is mighty, He is holy, He is just, He is righteous, full of mercy and grace, a very forgiving, Almighty God, Yahweh. And I thank my Jesus Christ, my Savior, my Redeemer, for His precious blood that was shed on the cross for the forgiveness of our iniquities. Our Father sent Jesus Christ to us to be the only mediator to the Almighty Father. And now we know our Father because of Jesus Christ. The blood of Jesus Christ is precious and it will never lose its power. And I thank the Holy Spirit for always reminding us of the goodness of our Father, for always reminding us of the ways of our Savior and Redeemer, Jesus Christ, Emmanuel. And time will come that our Savior, our Redeemer, will come again. The second time around, and that's the time that He will judge the people. Because He lived among men, He knows men. He knows us. He experienced what we have experienced and we will be experiencing. Trials, tribulations, pains, and heartaches. But there will be a joyful celebration at the last days if we believe in Jesus Christ, if we trust in His name, just like our Father said, "This is my Son, listen to Him." And so we will listen to Jesus Christ. Jesus is kind-hearted like our Father, and He loves us so much that He considers us His friends, even though we are sinners. He gave His life for His friends, and He wants us to be with Him, to share His kingdom with us, with His friends. And we should be forever thankful to Jesus Christ and to our Holy Father, Yahweh, and to the Holy Spirit. So last time, I read, ang isa lang ako nanonood dito, 1 Chronicles chapter 17 and 18. So dito sa 1 Chronicles chapter 17, yung counterpart nito sa meron na nakasulat sa 2 Samuel chapter 7. Na si David, meron na siyang bahay sa Jerusalem. Pero gusto ni David na bigyan si Almighty Father ng bahay kasi yung Ark of the Covenant nasa tent. So, pag inililipat lagi yung tent, syempre, yung Ark of the Covenant, inililipat lagi. Ayaw ni David nang laging inililipat si Almighty Father. Gusto niya meron ding sariling bahay, si Almighty Father. But, we know that the earth is only the footstool of our Holy God. Hindi siya pwedeng i-contain sa isang tent, no? Pero nung nasa Old Covenant, inallow ni Almighty Father na kasi doon ang kanilang meeting place sa Ark of the Covenant. Pag nandun yung Ark of the Covenant, alam ng mga tao na nandun si Almighty Father. But now, sa New Covenant, dahil dumating si Jesus, our Father,
He lives in our hearts. At ang covenant, sino ang covenant? Si Jesus Christ. Siya ang promise. Siya ang kasunduan. Siya ang treaty. Si Jesus Christ. The fulfillment of the old covenant, si Jesus, na nasa new covenant. Pero Jesus already exists, even if hindi siya na-mention dito sa old covenant, kasi nga, ulitin ko, yung name ni Jesus, hindi siya Jesus when bago pinanganak si Jesus dito sa mundo, saka lang siya binigyan ng name na Jesus. Jesus means Savior, no? Pero He already exists. Bago pa man gawin ang mundo to, kasama na siya ni Almighty Father. Hindi lang siya binigyan ng pangalan o binabanggit sa Bible, sa Old Covenant, dahil ang itinataas na pangalan ay si Almighty Father. So dito sa New Covenant, binanggit na dahil kailangan magkaroon ng name ni Jesus, kagaya natin. At ang tawag sa kanya, Savior, Redeemer, Jesus, Emmanuel. So, nung time na ito, ang prophet din was Nathan. Wala na si Samuel. At kinausap ni Almighty Father si Nathan to relate to David na ang tatayo ng temple ay hindi si David. Iba ang role ni David, kundi ang magiging role niya ay siya yung father ng nation, si David. Kaya nga Jerusalem, City of David, Zion. Ngayon, yung role naman ni Solomon na anak ni David, siya yung magtatayo ng temple. So, ang role ni David dito, siya yung magiging king, no? Hindi siya ang magtatayo ng temple. Kaya nga nakalagay sa verse 8, and I have been with you wherever you have gone, and have cut off all your enemies from before you, and have made you a name like the name of the great men who are on the earth. So, si Almighty Father, itinaas niya ang name ni David because David was faithful to the Almighty Father. So, ang role niya, moreover, I will appoint a place for my people Israel, and will plant them, and that they may dwell in a place of their own, and move no more. Nor shall the sons of wickedness oppress them anymore as previously. So, ito nga yung, kay David, yung kanyang role ay ang itayo ang City of David, Jerusalem, or Zion. Ngayon, ang role naman ni Solomon, siya yung magtatayo ng temple. At nagpasalamat si David. Wala pa man, hindi pa man nangyayari yung promise ni Almighty Father. Nagpasalamat agad si David. Who am I, O Lord God, and what is my house that you have brought me this far? Sino ako? Sino ako, Almighty Father, para itaas mo ang aking pangalan? Sabi ni David. Sino ba ako, Almighty Father? Ibig sabihin, nagpapaka-humble si David. So tayo dapat maging humble din tayo. At ang tataas nating pangalan ni Almighty Father, pangalan ni Jesus Christ, wala nang iba pa. So yung mga names na nakikita ninyo, hindi yun ang itataas niyong pangalan. Kahit na nakagawa sila ng mga magagandang bagay, hindi
sila ang pangalan na itataas natin. Ang itataas nating pangalan ni Almighty Father, pangalan ni Jesus Christ. Kahit na si Mary ang naging vessel para maipanganak dito sa mundo, si Jesus Christ, hindi si Mary ang itataas nating pangalan, hindi siya dapat natin dasalan. Hindi nagpapatawad ng kasalanan si Mary. Ang nagpapatawad ng kasalanan sino? Si Jesus Christ. Si Almighty Father. Wala nang iba pa dahil si Jesus Christ, anong sabi nga? Binigay kay Jesus Christ dominion in heaven and earth. Power to dominate heaven and earth. Yun ay binigay kay Jesus Christ. Na nakalagay sa hindi ko kabisado. Matthew chapter 28 verses 18 to 20. All authority has been given to me in heaven and on earth. Lahat ng authority na kay Jesus Christ. Wala kay Mary, wala kay Peter, wala sa inyong religious leader. Na kay Jesus Christ lahat. At nakalagay din yun sa Book of Ezekiel. Siya kasi, si Jesus yung man clothed in linen. Na ibinigay sa kanya yung fire. Nagaling sa cherubim. Binigay ni Almighty Father. Meron ba tayong nakitang ibang tao na binigyan ng fire galing sa cherubim? Wala. Si Jesus yan. Kaya kahit sino mang religious leaders before or ngayon, hindi. Ang itataas nating pangalan, si Jesus Christ. Ngayon, dito naman sa 1 Chronicles chapter 18. So, maraming mga nasakop na mga lugar si David. At tinulungan siya ni Almighty Father. Hindi siya magiging victorious kung wala si Almighty Father. Tayo, hindi tayo magiging victorious kung wala si Almighty Father sa atin. Kung wala si Jesus Christ sa atin. Kung wala ang Holy Spirit sa atin, hindi tayo magiging victorious. Paano ba maging victorious? Yumaman ka ba? Yun ba ang pagiging victorious? Yumaman ka sa mundo na to? Yun ba ang pagiging victorious? Sumikat ka sa mundo na to? Yun ba ang magiging victorious ka na dahil sumikat ka sa mundo na to? Naging powerful ka sa mundo na to, yun na ba ang victorious sa mundo na to? Ha? Sa tao, yun na ba ang pagiging victorious? Yun na ba ang ibig sabing sumakses? Kasi sumakses, hindi yun. Ang victorious ay mapaglabanan natin lahat ng mga trials and tribulations with the help of Jesus Christ by following His commands, His teachings, through the power of the Holy Spirit. At makabalik tayo sa tatay natin. Yun ang sumakses. Yun ang victory. Dahil yun, that's for all eternity. Yung mga bagay dito sa mundo, it's just temporary, fleeting. So dito ipinapakita na si David sumakses siya, naging victorious siya sa mga enemies niya. Ngayon, kung i-apply natin to sa ngayon, sino ba ang enemies natin? Hindi naman tao ang enemy natin. Ang enemy natin
Sometimes sarili natin, sometimes principalities. Most of the time, principalities of this world. At yung sarili natin. Hindi ibang tao. Dahil dapat, kung tayo ay follower ni Jesus Christ, tsaka ni Almighty Father, tatay natin siya. We have the Holy Spirit. Meron tayong self-control. That's one of the fruits of the Holy Spirit, self-control. So sometimes nawawalan tayo ng self-control. But we must be thankful because our Father in Jesus Christ, lagi tayong ginaguide at pinapatawad sa ating mga iniquities. So nakalista. Ano ang kasalanan nito? O madami, ang haba ng listahan ko. Pero ang ending, nagtiwala ba siya kay Jesus? Yun lang, name ni Jesus. Name ni Jesus. Makakauwi na tayo sa tatay natin because of Jesus' blood. Because of trusting in Jesus Christ. Makakauwi tayo sa tatay natin. Because He's the only way, the truth and the life. Wala na iba pang way. Kaya makakauwi tayo sa tatay natin because of Jesus Christ. So, dito, ipinapakita si David, marami siyang kalaban. Tayo rin, marami rin tayong kalaban. Araw-araw nakikipaglaban tayo sa sarili natin. Sa mga principalities of this world, nakikipaglaban tayo araw-araw. Dito, ang pain ni David was physical pain, no? Sa ngayon, ang pain natin, emotional pain, mental torture, psychological pain, psychological sufferings. At pag nagkasakit, kasama na rin ng physical pain. So napaglabanan lahat ni David and he was victorious because of the Almighty Father. So matitindi yung kalaban ni David. Ang dami. Sa tayo, madami rin tayong kalaban. Huh? Meron tayong, sometimes may kalaban tayong giant. Gaya ni David, ang kalaban niya giant. Sino yung kalaban natin giant? Na mapagwawagian natin, matatalo natin yung kalaban natin na giant. Because our Father is powerful. So, paano natin malalabanan? Dahil gagamit ba tayo ng sword? Gagamit ba tayo ng bow and arrow? Gagamit ba tayo ng mga palakol, gano'n, ng axe? Or knives? No. Anong panlaban natin? Armor of God. No, nakalagay sa natin nabasa yon. Iska, saan natin nabasa yun, Iska? Breastplate of righteousness. Lagi nating daladala yun. Sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 18. Kasi yung kalaban natin, yung struggle natin, it's not people, it's not flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Yun ang kalaban natin. So yung time ni David, ang kalaban niya, mga other nations, no? And he was victorious. So that's 1 Chronicles chapter 18. And then dito tayo, basahin natin is 1 Chronicles chapter 19. Itong 1 Chronicles chapter 19, meron din ito na binabanggit sa 2 Samuel chapter 10. So,
2 Samuel chapter 10, ito no, yung nakalaban ni David, yung mga Ammonites and the Syrians. So hindi na binanggit dito sa Chronicles si Bathsheba, hindi na binanggit yung kasalanan ni David, no, yung naging paano niya nakilala si Bathsheba. hindi na binanggit sa Chronicles, dito sa First Chronicles. Hindi na rin binanggit si Amnon tsaka si Tamar, no, na Amnon sexually abused Tamar, hindi na binanggit dito sa Chronicles. And then si Absalom, the son of David who betrayed his father, hindi na binanggit din dito sa Chronicles. Pati yung kung paano namatay si Absalom, no? Hindi na nabanggit dito sa First Chronicles. Kasi ang binanggit na agad dito ay yung si Nahash, nung namatay yung si Nahash. Basahin natin. It happened after this that Nahash, the king of the people of Ammon, died and his son reigned in his place. So, dati, itong si Nahash, kalaban niya si King Saul, no? Pero si Nahash, the king of the Ammonites, mabait siya kay David. And so, it happened after this that Nahash, the king of the people of Ammon, died and his son reigned in his place. So itong si Nahash, nabanggit na ito sa 1 Samuel chapter 11 verse 1 to 11 nung nakaaway ni King Saul. Pero si Nahash, mabait siya kay David. Verse 2. Then David said, so nung namatay na si Nahash, no, king ng Ammon or Ammonites. Alam natin, yung Ammonites at Moabites, galing sila kay Lot. Then David said, I will show kindness to Hanun, the son of Nahash, because his father showed kindness to me. So makikiramay si David dahil namatay si Nahash. Kaya ang sabi ni David, mabait si King Nahash sa akin, kaya I will show kindness to Hanun, na anak ni Nahash, because his father showed kindness to me. So David sent messengers to comfort him concerning his father, and David's servants came to Hanun in the land of the people of Ammon to comfort him. So nagpunta sa land of the Ammon or the Ammonites, yung mga messengers of David to comfort Hanun dahil nga namatay nga si Nahash. Verse 3, and the princes of the people of Ammon said to Hanun, do you think that David really honors your father because he has sent comforters to you? Did his servants not come to you to search and to overthrow and to spy out the land? So masama ang isip ng mga advisors ni Hanun. Wala naman sa isip ni Hanun na ibebetray siya ni David. Sino ang naglagay sa isip niya na ibebetray siya ni David? Ang naglagay sa isip niya ay kanyang mga advisors na wicked. Binigyan ng mali siya. Sometimes sa buhay natin may mga tao nagbibigay ng mali siya. Totoo ba yan? So ngayon ikaw na ano ka rin, no, na naiiba rin ang mind mo. So noon dati may gano'n ng mga tao na parang mga nanunulsol. So na ngayon may mga tao rin nanunulsol. Totoo ba yan? Hindi, niloloko ka lang noon. Ganon, di ba? So noon may mga ganon din. So ang sabi ng mga advisors ni Hanun sa kanya, sa tingin mo, ha? Nag-spy lang sila dito. Hindi yan totoo. Kino-comfort ka nila. Inamatay yung tatay mo eh. Siyempre, may kaya padala ng tauhan si David dahil para gusto nila tayong sakupin. So ngayon, nagpasulsul naman itong si Hanun. Verse 4, therefore Hanun took David's servants, shaved them, and cut out their garments in the middle at their buttocks and sent them away. So ang ginawa ngayon ni Hanun, na king of Ammonites, pumalit kay Nahash. Yung mga servants ni David, yung mga messengers si David na pinadala to comfort Hanun, ang ginawa ni Hanun, instead na tanggapin niya yung mga tao, ang ginawa niya, instead na tanggapin niya yung mga tauhan ni David, tanggapin niya yung pagko-comfort ni David,
ang ginawa niya, kinalbo niya yung mga messengers ni David. At yung damit, hinati. Kasi ang damit nila noon ay gawa sa skin ng animals, di ba? So, cut off their garments in the middle. So, pag hiniwa yun, exposed na yung katawan nila. At their buttocks, and sent them away. So, exposed na yung buttocks nila. Yung mga tauhan ni David. Tsaka kalbo sila. Kinalbo, shinave sila. Walang buhok, walang bigote. Parang hubad, no? Ganon kasi yung mga tao sa Old Covenant, ang mga lalaki may mga bigote. Balbas, sarado sila. Hindi sila balbas bukas. Balbas, sarado sila. Ngayon, nung tinanggalan sila ng bigote, so nakakahiya yun. At kinalbo sila, nakakahiya yun. At sinira pa yung kanilang damit, kita yung kanilang buttocks. Alam naman natin yung buttocks, di ba? So kita, walang underwear nung araw. Hindi uso yun. And sent them away. Then some went and told David about the men. So nagsumbong ngayon. And he sent to meet them because the men were greatly ashamed. Hiyang-hiya yung mga messengers ni David kasi nga sila ay sira ang damit, kita yung buttocks nila, no? Kita yung nila, yung pet nila, no? Ang damit ng mga lalaki nun, diretso lang, hindi naman pantalon. Kaya hiyang-hiya sila. And the king said, "Wait at Jericho until your beards have grown and then return." Diyan muna kayo sa Jericho. So yung Jericho, malapit yon, nasa gitna siya ng Israel at saka ng land of the Ammonites, no? Yung Jericho, di ba? Tandaan natin, iska in Jericho. So sabi ni David, diyan muna kayo sa Jericho. Humaba na dapat muna ang inyong mga bigote, yung buhok ninyo. Magdamit kayo ng maayos, saka kayo bumalik dito. Kasi nga may nagsumbong na gano'n ang ginawa ng mga tauhan ni Hanon sa servants ni David. When the people of Ammon saw that they had made themselves repulsive to David, Hanan and the people of Ammon sent 1,000 talents of silver to hire for themselves chariots and horsemen from Mesopotamia. Gumawa ng sariling problema si Hanon. Minsan tayo gumagawa tayong sarili nating problema, di ba? Aminin natin, gumagawa tayong sarili nating problema. Wala namang problema. Kasi wala namang problema. Kailangan makagawa tayong problema para kailangan tayong isipin. So, ganun ang ginangyari kay Hanon. Wala namang problema. Gumawa siya ng sarili siyang problema. Kaya ngayon, dahil sa nagkaroon siya ng sariling problema, kailangan niya ngayong magbayad ng mga tauhan para meron siyang mga kakampi. Nagpadala siya ng 1,000 talents of silver. So gumastos pa siya, di ba? May problema na siya, gumastos pa siya. To hire for themselves chariots and horsemen. Magbabayad sila ng mga tauhan. Nagaling sa Mesopotamia or Aram na Harim. So nakita niyo yung word na Aram, no? Parang Padam, Aram, Aramaic, Aramanian, Armenian. Doon Mesopotamia, Amia, nakikita nyo yung word, nag-evolve, no? Iska, nag-evolve yung word. So hanggang sa lumayo na ng lumayo yung name, no? Sa original. From Syrian, Maaka, and from Zoba, or Zoba, na nasa 2 Samuel chapter 10 verse 6. Nababasa rin tong Zoba. Nabanggit na yung Zoba. So they hired for themselves
32,000 chariots with the king of Maacah and his people. So nababayaran, pwede mag-hire ng tao, ng mga soldiers, chariots. Doon ang ginawa ng mga Ammonites, si Hanon. Dahil nga nagka-problema siya, gumawa siya ng sariling problema. Ang mga tao ngayon gumagawa ng sariling problema. Hindi makontento ang mga tao. Lahat tayo, pantay-pantay, tayo makontento. Gumagawa tayo sa'yo, walang problema. Kailangan makagawa tayong problema para may challenge. O yan. Hindi na lang nanahimik. No? Hindi na lang nag-antay. Hindi naging patient. Yan. Natututo din ako. Maging patient. Oh Lord. Magtitiwala tayo kay Almighty Father. Dahil yung mga ways natin, yung mga gawa natin, hindi natin kinakonsulta si Almighty Father. Nagkakandaloko-loko buhay natin. Kaya itong si King Hanon, nagkandaloko-loko yung buhay niya. So they hired for themselves 32,000 chariots with the king of Maacah and his people who came and encamped before Medeba. Also, the people of Ammon gathered together from their cities and came to battle. So kulang sila ng tao, kaya kailangan sila mag-hire at kailangan nila magbayad. Namatay na nga yung kanyang father, magbabayad pa sila ng tao, meron pa silang war na gagawin kasi nga, di ba ang laki ng problema? Dumami. Ba't dumami? Ano nangyari? Kasi nga, nagpadala sa sulsul. Imbis na simple lang ang ano nila, nagduluksa lang sila dahil namatay si Nahash. O ayan, makikipaglaban ngayon sila. Nabawasan pa sila ng pera sa kanilang treasury. Makikisama pa sila sa King of King of Maacah of Syrian. Of Syria pala, sorry. Now when David heard of it, he sent Joab and all the army of the mighty men. Tingnan nyo? Hindi pa man nakikipaglaban si David, wala pa naman siyang gustong gawin na. Wala pang gustong gawin si David na pakikipaglaban. Advance na agad mag-isip itong si Hanon. Dahil nga guilty. Pag guilty ako kailangan may counteract, naka-counteract talaga ako. Kailangan na handa tayo kasi guilty. Wala pa namang ginagawa si David Sabi lang ni David, dito Diyan lang kayo sa Jericho. Wait until your beards have grown and then return. Antayin nyo lang humaba yung bigote. Saka na kayo bumalik. Ngayon, syempre, galit si David, pero wala pa siyang ginagawa na hakbang para i-gather niya yung kanyang mga men, yung kanyang mga troops. Wala pang ginagawang hakbang si David. Anong ginawa ni Hanon? Hindi, baka ganito ang gawin ni David. Parang paranoid, no? Itong si Hanon. Hindi, baka ganito ang gawin ni David. Susugurin na tayo ni David. Kailangan marami na tayong ihandang mga tao. So wala pa man ginagawa. Galit lang si David, pero wala pang ginagawa. Hindi pa nagpo-form ng mga troops si David. Galit lang si David. Pinapahaba lang ang bigote ng mga taong sinira niya ni Hanon yung damit. Wala pa. Kaya dito sa verse 8 na when David heard of it, he sent Joab and all the army of the mighty men. Saka nga na ngayon gumawa ng hakbang si David. Bakit naggagawa ng army itong mga Ammonites? Wala pa namang ginagawa si David. So nung marinig ni David na merong ginagawang hakbang ang mga Ammonites, syempre, na-trigger na si David. So ano nangyari? He sent Joab and all the army of the mighty men. Na-trigger na siya. Sobra na, Hanon na.
Gusto ko lang i-pacify ka, gusto ko lang i-comfort ka, kaya pinadala ko yung mga tauhan ko sa'yo. Anong ginawa mo sa tauhan ko? Pinahiya mo, kinalbo mo, tinanggal mo ng beard, yung damit nila, kita yung buttocks nila. Tapos ngayon, ang ginawa mo ngayon, nag-form ka ngayon ng army, nagrenta ka ng mga tao, ang dami. Sobra na yung ginagawa mo Hanon. Ngayon ang gagawin ko ngayon, papadala ko ngayon si Joab and all the army of the mighty men. Then the people of Ammon came out and put themselves in battle array before the gate of the city. And the kings who had come were by themselves in the field. So, yung si Maaka and si Hanon, no? Naka-form na sila. Nakabantay na sila. Gumawa sila ng sariling problema nila. At nag-stress na sila. Verse 10, Then Joab saw that the battle line was against him before and behind. So sa harap at sa likod may battle line. So napapaligiran si Joab or Joab. He chose some of Israel's best and put them in battle array against the Syrians. And the rest of the people he put under the command of Abishai his brother, and they set themselves in battle array against the people of Ammon. Then he said, If the Syrians are too strong for me, then you shall help me. But if the people of Ammon are too strong for you, then I will help you. So nagtig-isa sila. Ikaw Abishai, sabi ni Joab, sa'yo ang mga Ammon, akin ang mga Syrians. Ngayon kung masyadong malakas ang mga Syrians sa akin, tulungan mo ako. Ngayon kung masyadong malakas ang mga Ammonites, tutulungan kita. So tulungan ang magkapatid. So hindi na nabanggit ito yung kanilang isa pang kapatid, no, na pinatay ni Abner of Ner, na uncle ni King Saul. Hindi na nabanggit dito sa Chronicles, 1 Chronicles. Verse 13, Be of good courage and let us be strong for our people and for the cities of our God, and may the Lord do what is good in his sight. So Joab and the people who were with him drew near for the battle against the Syrians, and they fled before him. When the people of Ammon saw that the Syrians were fleeing, natakot na yung mga Syrians. Malakas kasi yung mga troops ni David. Bakit malakas ang troops si David? Because the Almighty Father was with them. They also fled before Abishai his brother and entered the city, so Joab went to Jerusalem. Nakita kasi ng mga Ammonites, nagtatakbuhan na yung mga hinire natin ng mga tao, yung mga Syrians, ba't nagtakbuhan yun, binayaran natin yun Ngayon na makita ng mga Ammonites na tumakbo yung mga Syrians, tumakbo na rin sila, no? Iniwan nila si Abishai and entered the city, so Joab went to Jerusalem. Tumuloy sila sa Jerusalem. Verse 16. Itong verse 16 makikita rin ito sa 2 Samuel chapter 10 verses 9 to 19. Now when the Syrians saw that they had been defeated by Israel, they sent messengers and brought the Syrians who were beyond the river or river Euphrates, and Shofak, the commander of the Hadadezer's army, went before them. Kasi yung mga Syrians, army sila ni Hadadezer. Nakita nila talo na sila. Nagpadala na sila ng message. Talo na kami, suko na kami. Verse 17, when it was told David, he gathered all Israel, crossed over the Jordan, and came upon them and set up in battle array against them. So when David had set up in battle array against the Syrians, they fought with him. Then the Syrians fled before Israel, and David killed 7,000 charioteers and 40,000 foot soldiers of the Syrians, and killed Shofak, the commander of the army ng mga Syrians. And when the servants of Hadadezer saw that they were defeated by Israel, they made peace with David and became his servants. So the Syrians were not willing to help the people of Ammon anymore. Nakita ng mga Syrians, talo na tayo, hindi na natin tutulungan ang mga Ammonites, napahiya lang tayo, napahamak lang tayo dahil sa mga Ammonites na yan.
Hindi na tayo susunod sa mga Ammonites na yan kahit binayaran nila tayo dahil talo na tayo. Kay David tayo. Kasi nga, natalo sila ni David. Bakit? David was victorious because of the Almighty Father. So sa lahat ng laban, nananalo si David because of the Almighty Father. Sa tayo, mananalo din tayo because of the Almighty Father. Sometimes, akala natin talo tayo. But, yung mga bagay na talo tayo, nakala natin talo tayo, akala ng ibang tao, talo tayo. But, in the eyes of the Almighty Father, we are winners dahil merong ways yung Almighty Father. Everything works together for good to those who love the Lord. So, akala ng ibang tao, natalo ko na yan, o napalayas ko na yan. O inaway natin, pinaalis natin, o nagdudusa na yung tao na yun. No? Pero yung tao na yun ay nagtitiwala kay Almighty Father. Ang akala ng mga tao, nanalo sila. Pero kung ang isang tao, nagtitiwala siya kay Almighty Father, hindi siya matatalo. Gaya ni Jesus Christ. Natalo ba si Jesus Christ? Jesus Christ is victorious. Kahit pinatay siya, He rose again from the dead after 3 days. Death has no sting anymore. So natalo ba si Jesus Christ? No. Si Paul, natalo ba siya? Hindi. Kahit hindi mayaman si Paul, gaya dati, no, maayos si Paul, di ba? Si Paul, the apostle. Na-stress si Paul. Pero, he was victorious. Bakit? He is with the Almighty Father now. Si John the Evangelist, nung inilagay siya sa island of Patmos na mag-isa lang siya, talo ba siya? Hindi siya talo. He's victorious. Dahil kasama niya si Almighty Father, si Jesus Christ. Hindi man dito sa mundo na to yumaman or sumikat or magkaroon ng power ang tao. Pero kung nasa heart natin si Almighty Father at si Jesus Christ, we are winners. We are victorious. Sumakses tayo. Successful. Dahil yung mga bagay dito sa mundo, it's just temporary. Naintindihan natin, di ba? So, ibang mga tao, akala nila pag nakapag-abroad na ako, magiging sumakses na ako. Pag naging maganda yung negosyo ko, sumakses na ako, victorious. Hindi. Magiging successful ka, victorious ka. Kung nasa heart mo si Almighty Father at si Jesus Christ. And that's for all eternity. Naiintindihan mo, Iska? Naiintindihan ko. Naiintindihan ko. Thank you, Almighty Father. 1 Chronicles chapter 20. Dito naman sa 1 Chronicles chapter 20, Reba is conquered. Yung Reba, it means to be great or many. Yun ang ibig sabihin. Pero, connected din siya sa word na cherubim. Di ba ang layo ng Raba sa cherubim? Sa Jereb, sa Jeroboam, Merab, and Rabith. Malayo, di ba? Yung Jereb sa Raba. Sa Jeroboam sa Raba. Pero connected siya sa word. Kasi nga, yung mga names nag-evolve. Sometimes, iba ang pagkaka-pronounce, no? Pagkakabigkas. Dahil iba-iba naman ang language ng mga tao,
may mga nababaluktot, no? Nababaluktot ang dila ng mga tao kasi nga iba-iba yung language. So kahit sabihin lang kanya Reba, o yung iba naman, yung Reba, yung or sometimes nalilimutan nila, no, yung word. Pero may word, may isang syllable na natatandaan sila na ba. Reba, Jerobo, parang gano'n, no? Wala, ako lang nakakaintindi ng sinasabi ko. Chapter 20 of 1 Chronicles. It happened in the spring of the year, at the time kings go out to battle, that Joab led out the armed forces and ravaged the country of the people of Ammon, and came and besieged Rabbah. But David stayed at Jerusalem, and Joab defeated Rabbah and overthrew it. So malakas itong si Joab, or si Joab. At hindi natin alam, no? Nagkakaroon na rin siya ng ego, pride. So sometimes, ako lang naman wala naman si David dito, siya ba ang king? Ako ang nakikipaglaban dito, no? So nagkakaroon na rin ng pride si Joab. Malakas ang loob niya. Kaya nga, he was killed by Solomon. Dahil lumalabas yung tunay na ugali ni Joab, nag-iiba siya. Ang kalaban kasi ng tao, hindi naman kahit palalo siya lagi, ang kalaban ng tao, sarili niya, yung pride, yung nagkakaroon siya ng wicked hearts, mga tao. Wickedness, ipinapasok sa isip natin yung pride, yung ego natin, na dapat wala tayong ganon. So si Joab lagi siyang panalo. Pero itong si Joab, hindi naman siya ang pinili ni Almighty Father, kundi si David, no? Kaya lang nanalo si Joab dahil konektado si Joab kay David, dahil si David ang king. Pero kung hindi si David ang king at hindi siya faithful kay Almighty Father, talo si Joab, no? And Joab defeated Rabbah and overthrew it. Then David took their king's crown for his head, and found it to weigh 1 talent of gold, mabigat, yung king's crown. And there were precious stones in it, and it was set on David's head. Also, he brought out the spoil of the city in great abundance. Yung lugar na Rabbah. So yung Rabbah, sakop siya ngayon ng Ammon pa din. Na ngayon ay sakop ng Amman, Jordan. Nakita nyo yung word na Ammon? Na ang capital ng Jordan ay Amman. So saan galing yung word na Amman? Sa Ammon. Na ano lang, na iba yung pagkaka-pronounce. And found it to weigh 1 talent of gold, and there were precious stones in it, and it was set on David's head. And also he brought out the spoil of the city in great abundance. And he brought out the people who were in it, and put them to work with saws, with iron picks, and with axes. Naging mga trabahante ni David, yung mga tao ng Rabbah. Taga-putol ng puno, taga-quarry, taga-build. So David did to all the cities of the people of Ammon. Then David and all the people returned to Jerusalem. So mabigat yung crown ng king of Rabbah. Now it happened afterward that war broke out at Gezer with the Philistines, at which time Sibbecai the Hushathite killed Sippai. No? Nababasa dito sa 2 Samuel chapter
21. Who was one of the sons of the giant? So ito ay nababanggit sa 2 Samuel chapter 21, yung mga giants. So ang mga giants, kanino nga sila galing? Anak sila ng mga Nephilim. So yung mga Nephilim, anak sila ng mga babae at tinabihan sila ng children of God. Nakalagay yon sa Book of Genesis. Kwinento ni Almighty Father kay Moses. Kaya nagkaroon ng mga giants dito sa mundo. Ngayon, nung nagkaroon ng Great Flood, na-wipe out yung mga giants. So, natira na lang si Noah at yung kanyang 3 anak at may mga asawa sila, di ba? Ngayon yung mga asawa nila, meron silang lahing giant. Kaya kaya may lumabas pa rin na mga matatangkad na tao, no? Na galing sa Philistines. Alam natin ang mga Philistines, lahi sila ni Ham, na anak ni Noah. Ham ni Cush, no? So ito yung mga dark-skinned people, matatangkad sila. So kung pupunta kayo sa lugar ng Nigeria, Africa, ang tatangkad nila, di ba? O, doon galing yan. Kaya lahi nila yon, matatangkad talaga sila. Nakikita yung mga basketball player, matatangkad, di ba? So yun, doon galing, ha? Iska, doon galing yon. So kahit na na-wipe out yung mga giants, merong lumabas na mga nasa genes kasi yon. Recessive genes, kumbaga, no? Alam niyo yung recessive gene, dominant genes tsaka recessive genes. So recessive gene yung giant, yung mga tao matatangkad. Hindi lahat ng tao, hindi lahat ng tao matangkad na umaabot ng 6-footer, 7-footer, or 8-footer. So ito ay isang isa sa mga abnormalities. Alam niyo, ang iba pang mga bagay na abnormal sa buhay natin, akala natin normal, yung mga dimples, that's abnormality yun eh. Yung dimples. Hindi talaga tayo mayroong dimples, abnormal yun. Hindi yun normal sa tao, yung may dimples or kaya yung may cleft chin, hindi normal yun, no? Abnormality yun sa face, pero nakakaganda ng face, di ba? Ano pa ba? Tsaka lahat ng tao, di ba, may mga abnormalities tayo na hindi normal, no? So ito sila, ang kanilang mga hindi normal, yung kanilang height. Now it happened afterward that war broke out at Gezer with the Philistines, at which time Sibbecai the Hushathite killed Sippai, or Saph, who was one of the sons of the giant, and they were subdued. Again, there was war with the Philistines. Nagkaroon na naman ng war against the Philistines. Maraming mga giant kasi sa mga Philistines, no? Lahi sila ni Cush, ni Ham. And Elhanan, the son of Jair, or the son of Jara Oregim, na nasa 2 Samuel chapter 21 verse 19, killed Lami, the brother of Goliath the Gittite, yung napatay ni David. May kapatid na giant, Lami ang pangalan. Napatay siya ni Elhanan, no? The brother of Goliath the Gittite, the shaft of whose spear was like a weaver's beam.
verse 6 of 1 Chronicles chapter 20, yet again there was war at Gath, where there was a man of great stature with 24 fingers and toes, 6 on each hand and 6 on each foot, and he also was born to the giant, or Rapha, or Rephaim. Itong Nephilim, nabanggit ito sa Genesis chapter 6 verse 4 and 5. Sila yung mga sons of God who came to the daughters of man, and they bore children to them. So yun yung mga Nephilim. Sons of God, ibig sabihin nito, sila ay mga angels. Pumatol sila sa babae. Kumuha sila ng sarili ng asawa kasi nagandahan sila sa mga babae. Wala silang reproductive organ, pero since sila ay mga angels, kaya nilang gawan ng gumawa, no? Kasi ang mga angels, meron din silang power. Kaya nga itong si Lucifer, may power din siya. Pero yung power niya, mahina. Compared kay Almighty Father, compared kay Jesus Christ. At pwede rin na natuto na yung itong mga sons of God na to, itong mga fallen angels na to, sakupin ang tao. Anong tawag doon? I-possess ang tao. So doon galing ang mga giants. Pero wala na ngayon na mga Nephilim. Pero meron pa rin mga lumalabas sa genes ng mga tao sa ngayon na may mga matatangkad. Dahil nga nalahian ang tao. Balik tayo dito sa 1 Chronicles chapter 20, Iska. So yung kalaban dito na isang matangkad na tao was a man of great stature with 24 fingers and toes. So hindi lang 5 ang kanyang mga hindi lang tigli 5 ang kanyang daliri at saka daliri sa paa at saka sa kamay. 6. 6 on each hand and 6 on each foot, so that's 24. And he also was born to the giant. So it's an abnormality, no? So when he defied Israel, Jonathan, the son of Shimea, David, his brother, killed him. So itong si David, meron siyang brother. Ang brother ni David, si Shimea. Etong si Shimea, meron siyang anak. Ang pangalan ay Jonathan. So si Jonathan, siya yung nakapatay sa isang Gittite na with 24 fingers and toes. So nephew ni David, si Jonathan. These were born to the giant in Gath. So, laging binabanggit yung Gath, Gittite, Gath. Doon napunta yung lahi ng mga giants, Gath, or Gittite. And they fell by the hand of David and by the hand of his servants. So, dark-skinned itong mga people of Gath or Gittite.
So, yan yung 1 Chronicles chapter 20. 1 Chronicles chapter 21. Now Satan stood up against Israel and moved David to number Israel. Census. Binanggit dito si Satan, no? Stood up against Israel and moved David to number Israel, or magkaroon ng census kung ilan ang kanyang mga troops or ilan ang kanyang mga foot soldiers. Bakit? Anong nangyari? Ninerbyos si David. Bakit siya ninerbyos? Dahil kay Satan. Tinakot siya ni Satan. So tayo, pag nagkakaroon tayo ng takot, saan galing yan? Hindi yung kay Almighty Father. Kung meron tayong takot. Kasi ang binibigay sa atin ng Almighty Father is love, joy, and peace. Ngayon, kung may takot tayo, hindi yung kay Almighty Father. Binibigyan tayo ng Almighty Father ng strength, forbearance, courageous spirit. Yun ang binibigay sa atin ng Almighty Father. Ngayon, pag may takot, sino nagbibigay nun? Yung enemy, the principalities of this world. Now Satan stood up against Israel and moved David to number Israel. So, nagkaroon ng, dahil nga itong si David, lagi na siya nakikipaglaban, nasanay na siya. Nasanay siya, no? Na, baka magkaroon naman tayo ng kalaban. Parang gano'n. Di ba pag lagi ka nagkakaroon ng kalaban, laging naiisip mo na baka magkakaroon na ng kalaban. Baka bigla na lang tayong lusubin. Ngayon, gano'n ang nangyari kay David. Traumatized si David, no? At nagpatalo siya. So, anong ginawa niya? So, David said to Joab and to the leaders of the people, "Go number Israel from Beersheba to Dan, and bring the number of them to me that I may know it." Pumunta ka sa Dan to Beersheba. Sabi niya kay Joab and all the leaders of the land, i-check niyo yung mga tao. Ilan sila? From Dan, from the uppermost part of Israel, up to Beersheba, the lowest part of Israel. I-check nyo yung mga tao kung ilan ang bilang nila. Para alam ko, para kung sakali, hindi lang dinugtong dito, no? Para kung sakali may lalaban sa atin, alam natin kung yung estimate na kung ilan ang ipapadala nating mga soldiers. Verse 3, and Joab answered, "May the Lord make his people 100 times more than they are. But my Lord the king, are they not all my Lord's servants? Why then does my Lord require this thing? Why should he be a cause of guilt in Israel?" Bakit kailangan pang biglangin? Kasama natin si Almighty Father. May the Lord make his people 100 times more than they are. So, ibig sabihin niyo, wala naman sa bilang yon, di ba? Nung time ni Gideon, ilan lang sila? 300. So, wala sa bilang yun. Ngayon, dahil nga itong si David, although he was faithful to the Almighty Father, nagkakaroon din siya ng kasalanan. Dahil tao din siya. May kahinaan din siya. May trauma din siya. Lagi nakikipaglaban. Ang dami na niyang kanyang kalaban. Kung ikaw kaya ang nakikipaglaban, hindi ka ba magkakaroon ng trauma? Baka may kalaban tayong darating bukas. I-check mo nga kung ilan ng ating mga troops dyan. Ganon, no? Pero sabi ni Job, huwag mo nang bilangin. Magkakasala tayo. Are they not all my Lord's servants? Why then does my Lord require this thing? Why should he be a cause of guilt in Israel? Verse 4, nevertheless, the king's word prevailed against Joab. So nabanggit na rin ito, di ba? Sa 2 Samuel, no? Yung 2 Samuel chapter 21 ba yun? Mamaya tingnan natin ha, chapter 21 of 1 Chronicles, verse 4. Nevertheless, the king's word prevailed against Joab. Therefore, Joab departed and went throughout all Israel and came to Jerusalem. Then Joab gave the sum of the number of the people to David. All Israel had 1,100,000 men who drew the sword, and Judah had 470,000 men who drew the sword. So magkaibang bilang, no? All Israel,
hindi kasama ang Judah. Ilan sila? 1,100,000 men who drew the sword. Pero yung Judah naman, marami rin sila. 470,000 men who drew the sword, but he did not count Levi and Benjamin among them, for the king's word was abominable to Joab. Ayaw sundin kasi ni Joab. No? Parang, ba't bibilangin pa? So, kaya hindi nakasama sa bilang yung mga Levites at saka yung tribe of Benjamin. Kasi yung command ni David, parang unnecessary. Wala namang kalaban, ba't mo ba bibilangin, no? Verse 7 of 1 Chronicles chapter 21, and God was displeased with this thing, therefore he struck Israel. Galit si Almighty Father. It was evil in the eyes of God. Yung bibilangin mo yung tao, bakit wala ka bang tiwala kay Almighty Father? Bakit bibilangin mo pa? No? So, nagkakaroon din ng kasalanan si David. Bakit nagkaroon siya ng kasalanan? Ipinapakita sa atin ni Almighty Father na hindi tayo perfect. Si David hindi siya perfect. Tayo hindi rin tayo perfect. At lagi natin kailangan si Almighty Father sa buhay natin. Kaya nakalagay ito sa Bible. Para turuan din tayo. So David said to God, I have sinned greatly. Malaki ang kasalanan ko. Because I have done this thing, but now I pray, take away the iniquity of your servant, for I have done very foolishly. Patawarin niyo po ako, Almighty Father. Tanggalin niyo po sa akin yung kasalanan ko. Linisin niyo po ako. Sabi ni David, nagpakumbaba si David. Kahit na king siya, nagpapakumbaba siya. Yun ang gusto rin ipakita dito, na kahit king si David, ang dami niyang hawak na tao, nagpapakumbaba siya kay Almighty Father. At tuturuan tayo ni Almighty Father na magpakumbaba din, gaya ni David. Si David, king na siya, nagpapakumbaba siya. Tayo pa kaya? Then the Lord spoke to David. David's a seer. And the Lord spoke to Gad, David's a seer, saying, go and tell David, saying, thus says the Lord, I offer you 3 things. Choose one of them for yourself, that I may do it to you. So may kaparusahan yon. Lahat ng mga ginagawa natin may repercussions. Maging tayo. Accountable tayo sa mga ginagawa natin. So, ang seer nung time na yun, hindi prophet, no, kundi seer. Iba ang prophet sa seer. Yung prophet, kung anong nire-relay ni Almighty Father, yun ang sasabihin ng prophet. Yung seer naman, ang example ng seer, nakikita niya yung ginagawa ni Almighty Father. Na-visualize niya. Parang si Isaiah, Jeremiah, si Daniel, si John the Evangelist. O, mga seer sila. Dahil nakikita nila eh. So, itong si God, ganun din siya. God, G-A-D, no? So, anong sabi ni Almighty Father kay God na i-relay kay David? Go and tell David, saying, thus says the Lord, I offer you 3 things. Choose one of them for yourself, that I may do it to you. Mamili ka kung anong gusto mong parusa. May choice. Sige, ikaw mamili kung gusto naman parusa. Napakabait ni Almighty Father, pinapapili pa niya si David. Pero hindi pwedeng huwag na lang. Kasi, paano matututo si David kung hindi siya mabibigyan ng makaka-experience ng parusa or repercussions or punishment? Paano siya matututo? Verse 11. So God came to David and said to him, thus says the Lord. So si God, no? Iba si God kay Gad. So God came to David and said to him, thus says the Lord, choose for yourself
either 3 years of famine or 3 months to be defeated by your foes with the sword of your enemies overtaking you, or else for 3 days the sword of the Lord, the plague in the land, with the angel of the Lord destroying throughout all the territory of Israel. Yun ang pagpipilian mo. Now consider what answer I should take back to him who sent me. Anong mga dapat pagpilian ni David? Mamili ka. Ito ang mga pagpipilian mong choices na parusa sa'yo. 3 years of famine. Gusto mo ba yun? 3 years of famine, okay ka ba doon? Or 3 months to be defeated by your foes with the sword of your enemies overtaking you. Or 3 months magkakaroon ka ng battle, talo ka. Matatalo ka. Or 3 days, the sword of the Lord, the plague in the land. Magkakaroon ng plague ang land, with the angel of the Lord destroying throughout all the territory of Israel. Yung 3 choices na yun, mamili ka. At sasabihin ko kay Almighty Father kung anong napili mo. Mahihirap, no? Kayo ba? Is ka anong pipiliin mo? So, mababasa dito sa 2 Samuel chapter 24. No? Pinapapili si David ni Almighty Father kung anong parusa ang gusto niya. Dahil nga nawalan siya ng faith kay Almighty Father. Ano yung una? Famine. Ang pangalawa, kayo ba napipili niyo? Famine ba? Tagutom? Hindi, gutom kami, hindi pwedeng tagutom. O sige, 3 months. Tatalo kayo ng kalaban ninyo, 3 months. Ay, wag na lang. Talo ba kami? O 3 days na lang. Parusa. Magkakaroon ng plague in the land. Iba-ibang mga klaseng plague in the land. 3 days lang naman yon. Pero plague yun. Matindi yun pag plague, no? Kasi iba-ibang klaseng plague. May volcanic eruption. Merong sinkhole, flood, earthquake, typhoon, tsunami, or malalaking alon, or plague kasama rin yung sakit. Yung mga hawa-hawa ng sakit. Or yung tubig, no? Walang mainom na tubig, walang makain. Pati mga animals na mamatay. Plague yun. Ano doon napipiliin? So yung plague, with the angel of the Lord destroying throughout all the territory of Israel. Sisirain ang teritoryo ng Israel. Ibig sabihin, pag nasira yung teritoryo ng Israel, kasama na rin ang mga tao doon for 3 days. Verse 13, and David said to Gad, I am in great distress. Please let me fall into the hand of the Lord, for his mercies are very great, but do not let me fall into the hand of man. Nakaka-stress naman, sabi ni David, pero wag na akong si Almighty Father na magparusa sa akin. Wag na akong ibigay, wag nang ibigay ang mga tao sa kamay ng mga kapwa ko tao. Doon na lang, si Almighty Father na lang magparusa sa amin. Siya na ang gagawa ng paraan ng parusa sa akin. So, ang napili niya ay yung plague. Verse 14, so the Lord sent a plague upon Israel, and 70,000 men of Israel fell. So, isa lang tao nagkasala, si David, pero ang daming apektado. So, tayo, pag nagkakasala tayo, ang daming apektado din. Dahil magkakapatid tayo. Konektado tayo lahat.
Pero yung mga nagtitiwala kay Almighty Father, kahit affected sila ng plague, yung soul naman nila ibabalik kay Almighty Father. But those who don't trust in Jesus and the Almighty Father, yung soul nila mapupunta sa eternal damnation, ano? So itong mga 70,000 men of Israel who fell, yung iba dito, nakabalik na kay Almighty Father, yung iba nandun sa eternal damnation. Verse 15, and God sent an angel to Jerusalem to destroy it. As he was destroying, the Lord looked and relented of the disaster and said to the angel who was destroying, it is enough. Now restrain your hand. Tama na yan. No? Stop na. Stop na yung parusa. Napakabait ni Almighty Father. Pina-stop na niya yung parusa. Restrain your hand. Sinong angel ito na inutusan ni Almighty Father? Walang pangalan yung angel. Pero ito yung angel ni Almighty Father. Siya yung laging inutusan ni Almighty Father sa mga dapat na parusahan or kung may mga war, siya ang inutusan ni Almighty Father. Expert siya sa war. Itong angel na to, angel of the Almighty Father, siya yung nangunguna sa war lagi. Siya yung lagi pinapadala ni Almighty Father. So, malaki ang tiwala ni Almighty Father sa kanyang angel na to. Pag sinasabing angel, messenger of the Almighty Father, pero galing sa heaven. Pero yung prophet, messenger of the Almighty Father, pero tao siya, no? Kaya nga angel, may L sa huli, angel, messenger of God. And the angel of the Lord stood by the threshing floor of Ornan the Jebusite. Or Arayuna. Ornan or Arayuna. Ang layo ng name, di ba? Ornan, Arayuna. Pero pareho may R. No? Kaya yung name, nag-ano talaga siya. Kasi, yung mga ini-interview dito, o yung kinukuhanan ng mga information, kasi may mga taong ini-interview, yung kinukuhanan ng information, sometimes bulol, sometimes hindi nila mabigkas yung name, or sometimes natatandaan ko parang something like ganito ang name niya, ganon, no? Inuulit ko lang, inuulit ko lang, makulit ka. Ornan the Jebusite. Nandun siya sa threshing floor. Si Arayuna or Ornan the Jebusite, isa lang yon, na nabasa rin natin sa 2 Samuel chapter 24 verse 16, 18 to 24. Then David lifted his eyes and saw the angel of the Lord standing between heaven and earth. Nakita ni David yung angel of the Lord, having his hand a drawn sword stretched out over Jerusalem. So David and the elders, clothed in sackcloth, fell on their faces. So natakot si David. Fell on their faces. Mourned and lamented. Humingi ng kapatawaran. Nagluksa siya. And David said to God, was it not I who commanded the people to be numbered? I am the one who has sinned and done evil, but these sheep, what have they done? Ako ang may kasalanan, Almighty Father. Ako ang nag-utos para bilangin ang mga tao. Ako ang nagkasala. Taking responsibility. See? David, accountable siya. Ina-admit niya accountability, no?
I am the one who has sinned and done evil indeed, but these sheep, ang sheep na binabanggit nga ay mga tao, anong nagawa nila? Let your hand, I pray, O Lord my God, be against me and my father's house, but not against your people, that they should be plagued. Sa akin na lang ang parusa, wag na sila. Pero tayo, di ba? Ay, pinaparusahan mo ako, Lord, wag na ako, iba na lang. Pero iba si David, kita-kita nyo. An example na naman ni Almighty Father si David. Kaya ina-allow ni Almighty Father magkasala si David. Why? Para ipakita sa atin. Ay, pinaparusahan ako. Lord, wag na lang ako parusahan mo. Siya na lang. Siya may kasalanan eh. Siya na lang. Wag na ako. Ito, si David taking accountability. Very humble. Pinapakita sa atin ni Almighty Father. Sa government, no? Sa government is ka, siraan sila ng siraan. Siya may kasalanan. Itong mga listahan ng mga tao na binigyan ko ng suhol. Hindi nag-take na accountability. Hindi, damay-damay tayo dito. Kung lulubog ako, lulubog din kayo. Parang gano'n. Itong kay David, hindi. Ako lang, Almighty Father. Ako lang ang nagkasala. Hindi na sila, wag na sila. Ako lang. Hindi nandadamay si David. Ha? Yung mga tao ngayon, tayo, nandadamay tayo. Hindi, damay-damay na tayo. Kung babagsak ako, babagsak ka rin. Ganon mga tao, wicked hearts of the people. So, tinuturuan tayo ni Almighty Father, hindi tama yung gano'n. Nandadamay ka na ibang. Kung may kasalanan ka, akuin mo. Huwag mo na idamay. Kung kahit alam mo may kasalanan siya, manahimik ka. Basta ikaw, ina-admit mo yung kasalanan mo. Inaano mo, you're taking accountable of your sins. Kung may nasaktan ka ibang tao, ako Lord, kasalanan ko, inalaw ko mangyari yon. Hindi siya kasi. Hindi ganon. Hindi yun na ang ugaling Kristiyano. Siya kasi kasalanan niya. Ikaw kasi, siya kasi. Laging nanunuro. Si David, anong ginawa niya? Ako, Lord, ako. Kasalanan ko. Napakabait ni Almighty Father. Kaya mahal na mahal ni Almighty Father si David. Gito ang ugali ni David. Pinapakita sa atin ni Almighty Father na tayo, gayahin natin si David. Nagkakasala man tayo. Alam ni Almighty Father, nagkakasala tayo. Pero, take accountable of our own actions. Hindi dapat sila maparusahan, Almighty Father. Ako lang. Verse 18, therefore the angel of the Lord commanded Gad to say to David that David should go and erect an altar to the Lord on the threshing floor of Ornan or Araunah, the Jebusites. So David went up at the word of God, which he had spoken in the name of the Lord. So sinunod ni David. Gagawa siya ng altar. Kung saan nakita ni David yung angel. Saan nakita ni David yung angel? Sa threshing floor ni Araunah or Ornan the Jebusite. Kung nasaan yung angel. Sino ba yung angel na to? So David went up at the word of God, which he had spoken in the name of the Lord. Now Ornan turned and saw the angel, and his 4 sons who were with him hid themselves, but Ornan continued threshing wheat. Si Araunah hindi siya aware. Si Araunah or Ornan, nakita
Tumingin lang siya, pero hindi niya pinansin yung angel. Kasi nga, yung angel, kamukha natin. Hindi naman, wala naman siyang wings, no? Walang wings ang angel. Kasi kaya hindi siya natakot. Hindi siya nanibago, si Ornan. Now, Ornan turned and saw the angel, and his 4 sons who were with him hid themselves. But Ornan continued threshing wheat. Ay, nakita niya, ay, angel ba yun? Pero nagtatrash na siya ng wheat. Okay lang yan. Si Ornan parang, nakita niya, pero yung kanyang 4 na anak na lalaki, natakot. Pero si Ornan, hindi siya guilty. Nagtatrash ako ng wheat dito. Hindi ako guilty. So David came to Ornan, and Ornan looked and saw David, and he went out from the threshing floor and bowed before David with his face to the ground. Nagbigay ng pugay si Ornan or Arayuna kay David. Hindi ito nakasulat sa sa 2 Samuel. So kaya nga natin binabasa yung itong Chronicles dahil may mga bagay na wala sa 2 Samuel and 1 Samuel and 1 Kings and 2 Kings namin dito sa 1 Chronicles and 2 Chronicles. And vice versa. So David came to Ornan, and Ornan looked and saw David, and he went out from the threshing floor and bowed before David with his face to the ground. And David said to Ornan, "Grant me the place of this threshing floor." No? Bigay mo sa akin tong threshing floor na to. That I may build an altar on it to the Lord. You shall grant it to me at the full price, that the plague may be withdrawn from the people. Babayaran ko. Ibigay mo sa akin tong threshing floor na to. Yung full price, yung tamang presyo. Huwag mong bababaan yung presyo. Gusto ko yung totoong ipipresyo mo dito. Nang sa ganon, yung plague, yung parusa ni Almighty Father, matapos na. But Ornan said to David, "Take it to yourself, and let my lord the king do what is good in his eyes. Look, I also give you the oxen." Sorry, malabo na mata ko, Iska. "I also give you the oxen for burnt offerings, the threshing implements for wood, in the wheat for the grain offering. I give it all." So, ibibigay ko lahat. Itong threshing floor, ibibigay ko. Walang bayad. Ibibigay ko rin sa yung oxen for burnt offerings. Walang bayad. Yung mga wood na nandito, walang bayad. Ibibigay ko sa yung mga chopped woods na yun, para pang gatong o panluto. And the wheat for the grain offering, ibibigay ko lahat. Then King David said to Ornan, so libre lang. "No," sabi ni David. "But I will surely buy it for the full price, for I will not take what is yours for the Lord, nor offer burnt offerings with that which costs me nothing." Hindi pwede. Sabi ni David, babayaran ko to. Ayoko ng libre. Gusto ko magbayad. Dahil I don't want anything that costs me nothing. Gusto ko yung pinaghirapan. Gusto ko yung may bayad. Kasi pag walang bayad, parang hindi ako kontento, hindi ako nagsisisi. Gusto kong may bayad, may kapalit na kabayaran. Pero yung ibang mga tao, libre, ang galing na to, libre, sige libre, akin na lang. Nanghihingi pa, di ba? Libre, ang sarap na libre. Itong si David, hindi siya nanghihingi ng libre, ha? Babayaran ni David, hindi siya nanghihingi ng libre. Maraming mga religious leaders dyan, nanghingi ng libre. Libre na lang to, akin na lang to. Hilig sa libre. Nakakaya. Pero to, si David, hindi, magbabayad ako. So, tinuturuan ulit tayo ni Almighty Father. Hindi tayo hingi ng libre. Ha? Magbabayad tayo. Ang daming tinuturo sa atin ni Almighty Father, ka. Isa ko nito. Kaya ikaw kinakausap ko, pero tinutulugan mo pa ako. Verse 25, so David gave Ornan 600 shekels of gold by weight for the place. So mahal to. Malaking bayad to. 600 shekels of gold by weight for the place. Para sa place lang yan 600 shekels of gold. And David built there an altar to the Lord and offered burnt offerings and peace offerings and called on the Lord.
And he answered him from heaven by fire on the altar of burnt offering. Sumagot si Almighty Father. Nagkaroon ng fire on the altar of burnt offering. Nagtayo si David ng altar dun sa threshing floor na dating pagmamayari ni Ornan or Arayuna the Jebusite. At nag-burn siya ng offerings tsaka ng peace offerings, tapos nag-pray siya, si David. At sumagot naman si Almighty Father. Paano ang sagot ni Almighty Father? By fire on the altar of burnt offering. Verse 27, so the Lord commanded the angel, and he returned his sword to its sheath. So, inutusan ni Almighty Father yung kanyang angel. O, ibalik mo na yung iyong sword sa iyong sheath, sa itago mo na ulit yung iyong sword. Hindi na ako galit. Naparusahan na si David, nalaman na niya yung tama. At, yung magbabasa nitong Bible, malalaman na rin nila ang tama, dapat nilang gawin. Verse 28, at that time when David saw that the Lord had answered him on the threshing floor of Ornan the Jebusite, he sacrificed there for the tabernacle of the Lord and the altar of the burnt offering, which Moses had made in the wilderness, were at that time at the high place in Gibeon. But David could not go before it to inquire of God, for he was afraid of the sword of the angel of the Lord. So doon siya nag-offer, no? Yung si Moses for the tabernacle of the Lord and the altar of the burnt offering which Moses had made in the wilderness were at that time at the high place in Gibeon. Nandun sa Gibeon. Pero hindi makapunta si David doon sa Gibeon. But David could not go before it to inquire of God, for he was afraid of the sword of the angel of the Lord. Takot siya sa sword ng angel of the Lord. Si David. Kasi nagkasala nga siya. Kaya dun siya nag-offer for the tabernacle of the Lord and the altar of the burnt offering which Moses had made in the wilderness were at the time at the high place in Gibeon. Kaya dun siya nagbigay ng burnt offering. No? Hindi dun sa lugar kung saan nagbigay ng burnt offering sa wilderness si Moses. Dun sa high place in Gibeon, hindi doon. Kundi doon na rin sa threshing floor na dating pagmamayari ni Arayuna, kasi nga takot si David na umalis, magpunta sa high place in Gibeon. Kaya yung burnt offerings doon na rin sa threshing floor na dating pagmamayari ni Arayuna. So, ang dami natin natutunan. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father. Our Father is good, faithful, He's just, He's mighty, He's amazing. Hindi nagbabago si Almighty Father. Still the same. Even before this world was created, up to now, He's still the same. And forever, He will still be God, who is faithful to His children. Thank you, and God loves us all so much.